ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Police Regional Office 11, gipatuman na ang order of revocation sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Landslide na sinati sa Barangay Tignapuluan sa Cagayan de Oro City. Pipila ka residente ug motorista stranded. Lalaking natanggong tunga sa sapa nga naabtan sa paghaguros sa tubig baha, malampusong na rescue sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pagpanglabni og alahas sa usa ka babae sa Mulave, Zamboanga del Sur sa pool sa CCTV. Sospek ginapangita. Og mga bag-ong aktibidad alang sa month-long celebration sa Duaw Davao 2026 gilatag na. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gipatuman na sa Police Regional Office 11 ang order of revocation sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Atong saro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa PRO 11 nga malinawon nilang na-serve ang order of revocation sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyahang balay dinhi sa Davao City ug gibarugan nga naisubay matud pa kini sa balaod. Samtang sa kampo sa senador ilahang iapila ang maumando. Kagahapon, Mayo 27, gipatuman sa Regional Civil Security Unit o RCSU 11 ang order of revocation sa lisensya sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa balay niini sa Davao City. Kini ang gibutyan sa Police Regional Office 11 pinaagi sa gipagulang pahayag. Nadawat sa RCSU 11 ang mando pinaagi sa electronic mail ngadtong Mayo 26 ug giserve gilayon pagkaugma. Gi-revoke ang LTAP o License to Own and Possess Firearms ug ang firearms registration sa senador. Si De La Rosa nagkuputog Type 5 LTAP nga balido taman March 10, 2034. Ang ni-receive ma'am sa maong implementation ang lawyer ni Senator De La Rosa na si Attorney Pajaro. Siya man ang legal representative ni Senator Bato. Ang iya lang pong giingon pagka-receive ma'am na i-discuss niya ang matter sa iyang client. So depende na pod kang Senator Bato kung i-surrender ba niya for safekeeping ang mga firearms niya. Daan ang giingon sa PNP nga hatagan og 48 ka oras ang senador nga isurrender ang mga armas niini sukad sa pagdawat sa abiso. Ang maong mando subay matud pa sa Section 4, second paragraph, subparagraph G sa Republic Act number 10591. Sumala sa Police Regional Office 11 nga malinawong gipatuman ang mando subay sa balaod ug professionalism. Kini gikanaog sa PNP Firearms and Explosives Office nga gibase matud pa sa pending case ni De La Rosa sa International Criminal Court. Kinsa co-perpetrator ni former President Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity, subay sa implementasyon sa drug war. Sa bahin sa abogado ni De La Rosa nga si Attorney Israelito Torion, ilahang iapila ang pagkansela sa lisensya o rehistro sa mga armas niini. Supak matud pa sa balaod ang gihimo sa PNP. Kay ma-revoke lang matud pa ang lisensya pinaagi sa conviction ug mando sa korte. Una mabawi sa hingpit ang lisensya sa usa ka individual. Sara, giklaro usab no sa PRO 11 sa tuwa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga on-site inspection matud pa ang ilahang gihimo diha sa ancestral home ni Senator Bato de la Rosa sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur karong hapon. Kini human nga dunay nakita no sa maong lugar nga presensya sa kapulisan. Sumala sa asawa ni Senator Bato, pinaagi sa Facebook post niini nga kinahanglan matud pa nga dunay Philippine court issued search warrant o arrest warrant aron mamahimo kining legal. Ato pang ginakuhaan o pahayag ang PRO 11 kalabot niini. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sero ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sarah. Dagong parte sa yuta sa bukirong bayan sa sitio sa Limbal sa Barangay Tinagpuluan sa Cagayan de Oro City ang midahili atol sa kusog nga ulan kagahapong adlaw. Pipila ka mga motorista stranded sa lugar.
Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Shirley Balabat, makita ang dakong parte sa yuta nga mibabag na sa dalan sa sitio sa Limbal sa barangay Tignapuluan sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules. Sumala sa uploader sa video nga midahili ang yuta atol sa pagbundak sa kusog nga ulan. Tungod niini, pipila ka mga residente o motorista ang na-stranded sa lugar. Gani ang ubang mga motorista nagtinabangay na lang sa pagsakwat sa ilang motor aron makalabang sa pikas dalan. Sumala sa CDRRMO nga pasado alas 7 na sa gabi nadawat nila ang maong report. Sa bukid na bahin, dili lang din sa ubos, halos every afternoon ulan-ulan din na. So siguro usan ni naka-trigger no and kaning area manggod pod as per sa atong city engineer nga si Engineer Mumungan, nakasinati na po ning pag-landslide, so medyo na movement po dani before. Hinoon wala may nadamay nga mga balay sa lugar o wala sab natala nga nasamdan sa maong hitabo. Ana sab ang mga personahe sa CDRRMO o City Engineering Office sa lugar alang sa ipaygayon nga clearing operations, pahimangno sa mga otoridad nga magpabiling mag-igmat, ilabi pa nga nasinati ang pag-ulan, ilabi na sa mga bukirong bahin sa syudad. Wala may mga balay-balay din ning area. Ang access lang sa atong main road going to Bisigan mo ni siya. So muray ginay na ngayon karugwan sa atong city engineering operate. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Nakatagdang sugdan ang pagtaral sa kasong Crimes Against Humanity batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa November 30 karong tuiga. Base kini sa mga nahisgutan sa unang status conference sa Trial Chamber 3 sa Korte. Sumala ni Presiding Judge Joanna Corner, 5 kaadlaw matag semana ang pagtaral hangtod dunay judicial recess o break ang Korte sa Christmas holidays. Pwede pa daw mausab ang schedule, depende sa resulta sa bagong pagsuta sa kapasidad ni FPRRD nga moatubang sa pagtaral. Ang miaging pagsuta man gud alang lang daw sa kapasidad sa kanhi Pangulo nga moatubang sa pre-trial stage. Gitahasan sab sa Trial Chamber 3 ang ICC Registry nga paspasan ang pagpangita og translators nga kinahanglan sa mga testigo. Ang mosunod nga status conference nakatakda sa June 23 ug July 14. Gimugatan sa hukom nga kinahanglang efficient ang tanang habig sa kaso aron mahimong paspas ang pagtaral. Usa ka 59 anyos nga babaeng tag-iya og tindahan ang nabiktima og pagpanglabni og kwintas sa usa ka lalaki nga nagpakaaron ingnon nga customer sa Mulabe, Zamboanga del Sur. Ang insidente nahulikam. Ani ang report. Busy sa pag-arrange o mga baligya sa gawa sa iyang tindahan kining 59 anyos nga babae sa barangay Dipolo, Mulave, Zamboanga del Sur pasado alas 3 Martes sa hapon. Taod-taod, dunay lalaking customer nga naka-helmet ang miduol nga daw dunay gustong paliton. Apan wala kini nabaligyaan og gibunlot ang kwenta sa tindera og misibat. Matod sa anak sa biktima, mopalit daw og chip sa kantidad nga 30 pesos ang maong suspect nga unang nabantayan sa silingan nga naniid. Apan 500 pesos ang kwarta niini. Giingnan siya sa iyang mama nga wala kini kambyo, apan namugos kuno ang suspect. Sulod na lagi na sensilyo dito sa sulod, lagi na sensilyo. Din ako pong mama, wala din siya ni sulod kay murag nakahimpon siya, murag lain po diyang pamati ba? Gipasabot sab kuno sa iyang mama nga wala pay halin busa wala kini kambyo. Moto murag italikod siya wala di kay sensilyo nay. Moto dira ang iha pintas. Mobalor matud pa sa 30,000 pesos ang kantidad sa maong alahas nga natangag sa suspect. Na-report na sa PNP ang insidente. Padayon ang pag-ila sa suspect aron madakpan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Padayon ginamonitor ang bagyong posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility. Una mag-udto kaganina ulahing nasiplatan ang sentro sa Tropical Storm Jangmi sa gilayong 1,135 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Naglihok kini pa north-northwest sa gipaspason nga 30 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, posible kining musulod sa par karong gabii o ugma sa kadlawon ug tawagong bagyong Domeng. Makaapekto sa trough o extension niini sa Mindanao. Samtang apektado sa southwesterly wind flow ang ubang bahin sa nasud.
Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Busa, mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kini ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mas gipalapdan sa Davao City Tourism Operations Office ang mga aktibidad sa Duaw Davao 2026, ang official summer festival sa Davao City. Din dunay bagong events nga angay atangan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Isip giilang top travel destination sa World Travel Index. Mas gipakusgan pa sa Davao City Tourism Sector ang mga aktibidad nga makadani og mga turista. Karong Hunyo, dunay mga bagong aktibidad alang sa bagong experience sa Duaw Davao 2026, ang official summer festival sa Davao City. Gilang kuban kini sa Duaw ta sa Davao Turismo, Fiesta sa San Pedro, Arts and Colors, ug sports and lifestyle. This year also, we actually launched almost half is new events kitsa for Duaw Davao. And expand po nato ang ato ang support no sa ato ang mga local SMEs, labi na sa ato ang mga tsokolate and kape shops. Anda man na ang inyong budget. Sanglit lauman ang Big Duaw Davao Sale 2026 sa tibuok bulan sa Hunyo sa malls ug mga establishmento. We're very excited for the Duaw Davao big sale, wherein the hotels and restaurants and other partners in tourism sectors will be giving out special discounts and promos that will invite not just tourists but locals alike to rediscover what Davao has to offer. Ang Pride Parade agi pahiduyog sa Pride Month. Doon na bagong ruta. Magikan na kini sa Rojas Avenue, padulong sa People's Park. Doon na sa Film Festival ug Duaw Davao Walking Tour nga Chinatown Walk ug Art Walk. This year's Duaw Davao will focus more on our arts and culture, which we curated it in a much bigger and convenient spaces. Doon na sa Kape and Chocolate Crawl, sugod June 15 hangtod July 15. Atangan sab ang cheer dance competition, pickleball tournament ug volleyball league. Opisyal nga ablihan ang Duaw Davao karong June 5 sa Rizal Park. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Usa ka lalaki nga ang malampusong na rescue human na trap tunga sa sapa sa Davao del Sur. Gilayong girespondihan sa rescuers kining usa ka lalaki nga natanggong sa Sibulan River Martes sa hapon sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sumala sa BDRRMC Astorga, naabtan siya sa ulo sa baha samtang nagakalot og balon sa kilid sa sapa. Malampusong na rescue ang maong lalaki. Nagabiso ang mga otoridad sa mga residente labi na sa mga namuyo doon sa sapa nga mag-igmat sanglit mukalit lang ang pagdako sa tubig labi na nga dunay pag-ulan o labi na og dunay pag-ulan sa bukid. Gipangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang pag-abli sa labing-unang utility-scale solar power plant sa Mindanao nga nahimutang sa Misamis Oriental. Kini ang 21 megawatt solar power plant nga naa sa Taguluan, Misamis Oriental. Kini ang pinakaunang utility-scale solar power plant sa Mindanao. Sumala sa DOE nga kaya niining magpasiga og kapin 20,000 households gamit lang ang enerhiya nga gikan sa adlaw. Ang maong pasilidad gipanag-iyahan sa FDC Green Energy Corporation diin gipunduhan og kapin 700 million pesos. Sigon sa Department of Energy nga gilauman nila nga mas mubarato pa ang presyo sa kuryente labi na sa Northern Mindanao sa tabang sa maong pasilidad. Ito yung cheaper option. So the more cheaper energy is available, the cheaper it will be sa mga households natin. Hindi naman direct, pero yung overall average nun sa bandang huli, makikita rin yun yung contribution nitong planta nito. Gibutyag sa Department of Agriculture Region 12 nga pipila ka LGU sa reyon ang wala pay standard nga slaughterhouse alang sa mga ginabaligyang karne. Butang nga posibleng makompromiso ang food safety. Ani ang report?
Padayon gyapong naga-operate alang sa mga manindahay og karning baboy ug baka kining slaughterhouse sa Barangay Mabuhay sa General Santos City. Apan ang maong slaughterhouse dili pa kuno pasok sa standard sa National Meat Inspection Service o NMIS. Sanglit wala pa kini ma-accredit. Apan padayon gyapon kining nagasilbi sa publiko sa Gensan isip locally registered meat establishment. Busa ang mga baligyang karne ni ini dili pa pwede mabaligya sa laing lungsod. Hindi pa natin na-accredit yan into AA. Pero meron tayong dito, mga AA, yung sa private slaughterhouses natin. Apan, doon na lakang ang LGU alang sa NMIS accreditation. Gani, ginaproseso na kuno ang mga papeles alang sa operationability sa usa ka standard slaughterhouse nga building sa Barangay Sinawal. Yan ang challenge natin ngayon, yung sa local natin. Dapat yan, ma-accredit natin yan into AA para maging standard yung kwan. Pero ngayon, so far, follow naman natin yung protocol ng NMIS para maging malinis din tayo. Apan gawas sa General Santos City, doon na pa'y mga munisipyo sa Region 12 nga sagad sa Sultan Kudarat ang dili sa pasok sa standard. Gani ang uban ni ini, wala gyoy slaughterhouse. According to NMIS, we have 11 municipalities na mayroon silang slaughterhouse, but yung iba hindi sa standard. Yung ibang municipality naman, walang-wala talaga. According sa kanilang mayor, pasalamat sila sa RAPSIR na nandyan tumulong. Sila ni-remind sa food safety ng ating mga meat. Matod sa DA, ang pag-standardize sa mga slaughterhouse, dagong tabang aron mas mapahugtan ang food safety sama sa paglikay sa hot meat o double dead nga karne. Ug mas mapalambo pa ang meat business sa rehiyon. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Usa ka 19 anyos nga lalaki nga nanrabaho isip tigpaningil og utang ang napalgang patay nga dunay samad pinusilan sa lawas sa usa ka basakan sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Nagbuyod na ug wala nay kinabuhi diyang napalgan sa usa ka residente. Kining usa ka lalaki sa basakan sa Barangay Kawayan, Alicia, Zamboanga, Sibugay, banda alas 9 Miyerkules sa buntag. Ang biktima, nag-edad og 19 anyos, usa ka tigpaningil og utang ug residente sa Barangay Poblasyon sa maong lungsod. Sa gipahigayong post-mortem examination, nasuta nga dunay igo sa bala sa pusil ang likod nga bahin sa ulo niini nga gituoang gipusil sa wala pa mailing sospek. Padayon pa ang investigasyon sa PNP kalabot sa motibo sa krimen, lakip na ang pag-ila sa sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka balay nga gimong boarding house sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City naugdaw. Problema sa linya sa kuryente ang gidalantaw nga tinubdan sa kalayo sa BFP. Ano report ni Cyril Chavez. Distinguished upon arrival, kini ang naabtan sa Lapasan Fire Station atol sa ilang pagresponde sa miulbong sunog sa Purok 1 Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, pasalo alas 4 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Bisa na niini, nagpahigayon gyapon og overhauling ang BFP aron masiguro nga dili na mabalik ang kalayo. Ang nasunog, usa ka gambalay nga gihimong boarding house nga adunay tulo ka mga kwarto. Daling mekanit ang kalayo sanglit gama sa light materials, apan natabang ra pinaagi sa mga residente. Ang kalayo na wala na kay kuyanat kay tungod nagtinabang ato ang mga residente sa banda dihang lugaran no og
og na fire out nila bandang alas 4:54. So og nakadamyos kini og 50,000 more or less. Abo na lang ang nahibilin sa mong gambalay. Gisawayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga nasunugan apan mibalibad na sila pag-atubang sa kamera. Saysay nila nga sagad kanila nangatulog pa ni atong tungura yang nagsugod ang kalayo sa usa sa mga kwarto hantod mikatag kini. Tapot lawas lamang ang nasalba sa mga nasunugan. Sa tala sa BFP, first alarm lang ang sunog o walay nasamdan sa hitabo. Samtang ginasubay pa nila ang tinubdan sa maong sunog. Most likely basing naadi siya ay atong gilantaw karon na basing electrical connection ang kasupagani. Pero wala gid na to giwala ang other instances. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. 24 ka Chinese nationals nga illegal nga nanrabaho sa nasod ang nadakpan sa operasyon sa Bureau of Immigration ug 10th ID o Infantry Division sa Panabo City, Davao del Norte. Nadakpan sa Bureau of Immigration Region 11 sa pagigalayon sa 10th Infantry Division ang 24 ka Chinese nationals sa Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte ni atong Lunes. Sa impormasyon sa 10th ID nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, nanukad ang operasyon tungod sa intelligence report kalabot sa presensya sa mga langyaw sa lugar nga gituhang nalambigit sa dili otorisado nga pagpanrabaho ug naghupot og questionable nga mga immigration documents. Base sa inisyal nga investigasyon, milapas ang mga langyaw sa Commonwealth Act No. 613 kan Philippine Immigration Act of 1940 sama sa misrepresentation, pagpanrabaho bisan walang visa ug permit ug overstaying. Nasayran sab nga sagad kanila nagtrabaho sa managlahing kumpanya bisan sa paghupot og tourist visa. Nakakustudiya na sa Bureau of Immigration ang mga dinakpan nga ginakuhaan pa og pahayag. Sa mensahe ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th ID nga ang maong operasyon nagpakita sa hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron batukan ang mga iligal nga aktibidad nga gikalambigitan sa mga langyaw. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa otoridad ug pagproseso sa mga dokumento, lakip ang pagsubay sa uban pa nga posibleng nalambigit sa iligal nga aktibidad. Suportado sa Sparkle GMA Artist Center si Clea Pineda sa panawagan nga respeto nunot sa madawat niyang hate messages. Sa official statement, sumala sa Sparkle nga dili niini ginatolerate ang bisan unsang klase sa hate ug intimidation. Inay ginasulong niini ang kaluwasan ug kaayuhan alang sa tanang artists. Ang maong pahayag tungod sa pag-call out ni Clea sa mga nadawat nga threats of sexual violence. Sumala sa aktres, anad na siyang makadawat og hate messages apan lahi nga hisgutanan ang rape bisan pa og binuang rakini. 18 ka mga grupo sa student entrepreneurs ug innovators dito sa nagkariyang eskwelahan sa nasod ang nagtigi sa gipahigayon nga Business Idea Pitching Competition nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Gihatagan og oportunidad sa pipila ka mga investor ang mga student entrepreneurs ug innovators gikan sa nagkariyang eskwelahan sa nasod. Pinaagi sa Disruptor X usa ka Business Idea Pitching Competition. Gikan sa kapin 300 ka mga grupo nationwide, gisala kini sa 18 ka mga grupo gikan sa basic education ug college level. Sa maong kompetisyon, magpresenta ang matag grupo sa ilang business proposal ug himayon kini sa judges nga gikan sa mga investors. Ang mahimong kampiyon makaangkon og 150,000 pesos cash grant nga mao'y magamit isip seed capital sa ilang business proposal. Ang mahimong first placer duna say 100,000 pesos ug second place makakuha og 50,000 pesos. Gipangunahan ang mga programa sa usasab ka Cagayanon homegrown business solution firm diin naglaraw nga mas padaghanon pa ang negosyo dili lang sa syudad apan sa tibok nasod aron makamugna pa og dugang trabaho. Since we started 3 years ago, nanay at least 40 plus na to nga academic institutions nga nag-implement nga sa tanan nila students ginatudluan unsaon pahimog entrepreneur. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw pa namo og sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan.
kaniadto ug karon serbisyo tinuod lang.